Mga hakbang para paigtingin pa ang youth employability sa bansa at update sa mga youth employment programs ating tatalakayin ngayon kasama si OIC Assistant Secretary Patrick Patriwirawan Jr. ng Bureau of Local Employment ng Department of Labor and Employment. ASEC, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Director Nicolette. ASEC, una po sa lahat, ano na po ang pinakabagong update sa pagpapatupad nitong Government Internship Program ngayong taon? At ilan na po ba yung mga nakinabang na kabataan dito? Yes po ma'am, so far po patuloy po yung pag-i-implement ng ating mga regional offices sa ating Government Internship Program. Ang mga bago po nating mga features ngayon, ine-extend na po natin hanggang sa isang taon ang implementation po ng mga beneficiaries natin. At pati po ang mga junior high school na dati po ay hindi natin na isasama ay maaari na po natin isama ngayon sa implementasyon po ng Government Internship Program. Sa pinaka-latest po na datos natin, umabot na po tayo sa 43,653 na mga interns po sa ilalim po ng Government Internship Program. ASEC, nabanggit mo nga, no, medyo napapalawakin na. Pero ano po ba yung mga steps na gagawin pa para palawakin itong GIP para mas maraming kabataan pa yung makapasok sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes po, ASEC, actually po, kasama po sa pag-implementa natin yung mga partner agencies natin na kung saan po nade-deploy ang mga interns natin. So isa sa mga hakbang na ginagawa po natin ay ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba pang mga national government agencies, kasama po ang mga local government agencies, units din po natin, no? Kung saan nagiging partner po natin sila at na nade-deploy natin ang mga interns doon at nakagkakaroon po sila ng mga work experience mula po sa mga ahensya po ito. ASEC, hinggil naman sa Special Program for Employment of Students, umabot na sa 16,550 ang natulungan nito noong nakaraang taon. Ano po ang target o projection ng DOLE para sa 2025 at sa mga susunod na taon? Yes po, Com. Actually po, sa pinaka-latest po natin na datos, umabot na po tayo sa 87,588 na mga SPES beneficiaries. Kung kukumpara po natin sa nakalipas na taon, tayo po ay pumalo sa 102,973 beneficiaries. Sa taong pong ito, inaasahan natin na lalampas din po tayo sa 100,000 po na target po natin para po makover ang mas maraming mga SPES beneficiaries po. ASEC, paano po ba sinusuguro ng DOLE na ang mga estudyanteng kabilang sa low-income families ang tunay po na nakikinabang dito sa Special Program for Employment of Students? Yes, ma'am. Ang implementation po natin ng ating mga youth employment programs ay dumadaan po sa tinatawag nating screening, no, or qualifications, at kasama po dyan yung pagsisiguro, no, base sa mga sinasubmit po ng mga dokumento katulad po ng kanilang mga ITRs na kung saan nade-determine po natin na ang kanilang pamilya ay nabibilang dito sa mga low-income class po natin. No? So ito po yung nagiging basehan natin para masiguro na yung mga beneficiary po na nag-a-avail ng mga programang ito ay yung talagang nangangailangan at kailangan ng mga interventions po na ito. ASEC, may plano po bang dagdagan ng pondo o palawakin pa ang mga oportunidad sa mga pribadong sektor para naman sa Special Program for Employment of Students Beneficiaries? Yes po sir, sa ilalim po ng Philippine Development Plan at ng Labor and Employment Plan, isa po sa mga strategies na in-enroll po natin ito ay yung increasing employability and expanding access to employment opportunities. Kaya po base po sa policy po na ito ay nilalobby po natin yung patuloy po na pagtaas ng ating budget para po mas maparami pa ang mga beneficiaryong makatanggap or makalahok sa ating youth employment programs. Kasama po dyan yung pagsisiguro na maraming private sector companies po ang ma-encourage nating maging partner natin sa pag-iimplementa po ng SPES po, no? Lalo na ngayon, nakikita natin umaabot po tayo sa 1,200 to 1,400 na mga private sector companies na nagpa-participate po sa implementation ng Special Program for Employment of Students. Sir, paano naman po tinutulungan ng Job Start ang mga kabataang kabilang sa NEET or Not in Education, Employment or Training upang makahanap ng trabaho ng mas mabilis? Yes po, Com. Actually, yung youth need nga po, yung pinaka-tinututukan nating indicator ngayon sa labor market, no? Kumpara sa youth unemployment dahil
ang youth ni po, ang gusto nating ma-address dyan, yung mga kabataan natin ay maibalik natin sa pag-aaral, sa training, o di kaya ay maitawid natin sila sa employment. Kaya po itong tatlong programa na banggit po natin, no? GIP, SPES at JobStart, ay nakatutok po talaga sa pagsisiguro na maibalik natin ang mga kabataan sa pag-aaral, makatapos po sa kanilang mga training at lalong makatapos po sa kanilang mga pag-aaral. Ang JobStart po in particular ay nagsisiguro, no, na matulungan ang ating mga kabataan na magkaroon ng tamang skills kung saan dumadaan sila sa iba-ibang mga stages katulad ng light, soft and core skills training at technical training in partnership with our private sector companies para po masiguro na yung mga skills na makukuha po nila ay akma at appropriate doon po sa trabahong a-applyan nila pagkatapos po ng youth employment program po ng mga ito. Asek, ano naman po, no? O kumusta itong feedback ng mga employer tungkol dito sa mga kabataang sumailalim sa Job Start Training? Yes, Direk. Actually, marami pong magagandang feedback na nakukuha natin mula sa employers po, no? Kabilang na po dyan yung very recently po binisita natin yung isang partner company natin, employer sa may Pasig po, no? Isang hotel company po sila, kung saan nakita natin na ang feedback po ay talagang malaking tulong ang naibigay ng JobStart sa pagsisiguro na akma or appropriate yung mga skills na nakukuha nila, lalong-lalo na sa technical training stage ng programa, kung saan mismong ang kumpanya, ang partner-employer natin, ang nag-administer ng training at nagbibigay ng programang ito directly sa mga beneficiaries natin. Kaya po pagdating or pagkatapos ng training natin ay agad po silang na-absorb at na-employ sa kanilang mga kumpanya. Asek, may mga bagong partnership po ba ang DOLE para mas mapalawak ang sakop ng JobStart sa iba't ibang rehiyon? Yes po, Asek, kamakailan lang po ay nagkaroon po ng signing agreement si Secretary Leguesma kasama po ang ang IBPAP, no, Business Process Association of the Philippines, kung saan po magiging partner po natin ang mga IBPAP companies sa pag-implementa po natin ng JobStart program. Ito po ay para makatulong sa ating mga IT companies na makakuha ng mga beneficiaries po na maghahanda para sila ay magkaroon ng ICT or digital skills. Lalo't higit nakikita natin na isa ito sa mga trends na kinakailangan ng ating mga kumpanya. Kasama po dyan, meron din pong adjustment measures program para po sa IBTAP companies para po makapagbigay ng tulong sa mga micro, small, and medium enterprises po na kumpanya or na members po nila para po ma-capacitate at mabigyan ng intervention sa kanilang mga workers para ma-upskill or reskill po sila. Sir, ano naman po ang mga susunod na hakbang ng DOLE kasama ang National Youth Commission upang mapalawak ang information drive at hikayatin ang kabataan na mag-avail ng mga programang ito? Yes po, Com. Kasama po sa ating pag-iimplementa nito yung regular na coordination natin with the National Youth NYC po, no? At na-i-enroll po natin itong tatlong programang nabanggit po natin kanina, no, sa plano po ng NYC at regular po nating minomonitor or sinasubmit yung report sa kanila para po ma-align sa policy directions po ng Youth Commission. And of course, sinisiguro natin, no, na yung mga interventions natin ay nai-report po natin sa regular meetings po ng NYC para po naka-align po tayo sa direktiba po din ng NYC. Sir, paano po ninyo masisiguro naman po na yung mga programang ito ay hindi lang pansamantalang tulong, no, kundi magbibigay ng pangmatagalang oportunidad para sa mga kabataan? Yes, ma'am. Ang mga programs po natin, unang-una ay nakapaloob po sa mga batas po natin. No? So may mga laws po yan, respective na mga batas po na nagiging basis natin sa pag-implement. At sinisiguro po natin, no, na yung pag-implement po natin ay hindi lamang sa particular sector, pero binubuksan po natin ito sa lahat ng mga iba-ibang sector. Kaya po nationwide ang implementation natin. At sa tulong din po ng ating mga Public Employment Service Offices sa kanilang mga local government units ay naiaabot natin ang programang ito para po yung kanilang mga youth constituents ay magkaroon din po ng oportunidad at magkaroon ng access sa ganitong mga opportunities. Asik, siguro po mensahe nyo na lang sa mga kabataang nais sumali sa mga youth employment programs ng DOLE.
Yes po, Asek, para po sa ating mga kabataan na nakikinig po, inaanyayahan po namin kayo na bisitahin po ang ating Public Employment Service Offices sa kanilang mga munisipyo, syudad at probinsya para po sa mga impormasyon tungkol sa ating mga youth employment programs. Gayon din po, inaanyayahan po natin ang ating mga kabataan, pati po ang mga job seekers po natin, mga kababayan natin naghahanap na trabaho, na bisitahin po ang ating online job matching portal, ang philjobnet.gov.ph, para po sa mga latest na mga bakanteng trabaho at para sa mga latest na training programs at mga job fair activities na sinasagawa po natin nationwide. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, OIC Assistant Secretary Patrick Patriwirawan Jr. ng Bureau of Local Employment ng DOLE. Maraming salamat po.